The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a winepress in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants, and one they beat, another they killed, and the third they stoned. Again he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, 'They will respect my son.' But when the tenants saw the son, they said to one another, 'Oh, this is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.' They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?" They answered him, "He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants, who will give him the produce at the proper times." Jesus said to them, "Did you never read in the scriptures? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes. Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit." Friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. My dear brothers and sisters in Christ, magandang tanghali po sa inyong lahat. Batiin po natin ang isa't isa ng magandang tanghali. Parang ang pa-plastic na mukha niyo, mas maganda. Magandang tanghali. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nagdadalawang isip ako kung saan ako mag-homily, kung doon ba o dito. Kasi pag dito masyadong malapit, baka masyado kayong mahumaling sa mukha ko. Okay lang naman, no? Kasi hindi naman ako ang bida. Si Lord ang bida dito. Amen? Isang kwento bago natin simulan ang ating sermon. Meron daw mag-asawa, yung lalaki at babae, hindi nag-uusap. Kaya nagkasundo sila. Kung sino ang unang magsalita, magbabayad. Aba, ang tahimik ng buong bahay. Kaya ang ginagawa nila para magkapag-usap, nagsusulatan na lang sila. Isang araw, yung lalaki, kailangan gumising ng maaga, 5:00 ng umaga para sa isang flight dahil mayroon siyang business sa ibang lugar. Kailangan niya magpagising sa kanyang asawa, kaya sumulat siya. Sabi niya, "Honey, gisingin mo ko 5:00 ng umaga. Love you." Iniwan niya kung saan makikita ng asawa. Kinabukasan, pagkagising ng lalaki, nagulat siya. 9:00 na ng umaga. Na late siya at hindi siya nakasakay doon sa flight niya. Galit na galit siya, sabi niya, "Parang di naman nakinig yung asawa ko, parang hindi naman niya nabasa." At pagkatingin niya sa katabi niya, merong sulat yung asawa niya, nakalagay, "Hoy, 5:00 na, gising na." Pangmatalino lang yun, 3 words I want you to remember this Sunday, brothers and sisters.
on this 27th Sunday in Ordinary Time. The first word is steward. Steward. Sabihin nyo nga po, steward. S-T-E-W-A-R-D. Steward. The second word is prophet. Sabihin nyo nga po, prophet. And the third word is child. Steward, prophet, child. Tagalogin natin. Katiwala, propeta, anak. Pag nilayan natin isa-isa, the first word is steward. Sabihin nyo nga po, steward. Katiwala. At yan ang narinig natin sa unang part ng ating gospel sa araw na ito. Kasi kinuwento sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ang isang parable, isang talinghaga tungkol sa mga inupahan para magbantay ng ubasan. Sabi doon sa parable, meron daw isang may-ari ng malaking ubasan. At sa sobrang laki ng ubasan, kailangan niya ng mga manggagawa doon sa kanyang ubasan. Nagtayo daw siya ng malaking wine press, pisaan ng ubas, para maging alak. At nagtayo din siya ng malaking tower para merong nagbabantay doon sa ubasan. Pero anong ginawa nung may-ari? Iniwan niya yung kanyang ubasan sa mga taong inupahan niya. In other words, pinagkatiwala niya yung kanyang ubasan doon sa mga manggagawa. Ang tawag doon ay stewardship. Sabihin nyo nga po, stewardship. Ano ibig sabihin ng stewardship? Ibig sabihin tayo ay ginagawang katiwala. Yung may-ari ng ubasan, siya ang sumisimbolo sa Diyos. At yung buong ubasan ay sumisimbolo sa buong sannilikha, ang buong mundo na nilikha ng Diyos. Narinig natin sa first reading, so beautifully expressed by Prophet Isaiah in the first reading. Anong sabi ni Prophet Isaiah? The vineyard is the house of Israel. At kung lalawakan natin ang ating pag-unawa, yung ubasan ay ang di lang Israel, kundi ang buong mundo. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang buong mundo. Kaya kung babasahin nyo sa book of Genesis, Genesis chapter 1 verse 20, anong sabi? When God created the world, He gave man dominion over all the creatures. Pinagkatiwala niya sa mga tao ang lahat ng sannilikha. At yan ang unang mensahe sa atin, mga kapatid. Maging katiwala tayo ng buong sannilikha ng Diyos. Amen? Nakakatuwa nga kasi marami sa atin ngayon, mahilig ng mag-alaga ng halaman. Ewan ko siguro dahil nag-pandemic. Nung pandemic, usong-uso yung plantito, no? Plantita, no? Yung iba ngayon, patay na yung mga alaga kasi may trabaho na. Marami sa atin, dito sa SM, kanina may narinig lang ako. Nag-aalaga ng iba't ibang mga hayop. No? Ako, magaan ng loob ko sa hayop. Kaya minsan, magaan ng loob ko sa mga nasa harapan ko. No? Marami kayong dalang hayop, di ba? Kasi dito sa SM, pwede dalhin lahat ng hayop. No? For parents. No? At palagay ko, mahalaga yon mga kapatid. Kasi ang pagiging katiwala ay hindi lang pinagkakatiwalaan tayo sa ating kapwa-tao, kundi sa buong sannilikha. Paano mo inaalagaan yung ibang mga nilikha ng Diyos? Paano mo inaalagaan yung mga hayop, yung mga halaman, yung mga anyong tubig, yung mga anyong lupa? May puso ka ba para sa kanila? Tama-tama, last Wednesday, we celebrated the feast of one of the beloved saints in the church, Francis of Assisi. And Francis has this special love for the whole of God's creation. Gumawa siya ng isang napakagandang tula, Canticle of Creation, para sa buong sanlilikha. Ang tawag niya sa araw, brother sun. Ang tawag niya sa buwan, sister moon. Ang tawag niya sa mga halaman, brother plants, sister animals. Paano natin inaalagaan ang mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Naalala ko tuloy, biglang may lumapit sa akin habang nagmimisa ako pagkatapos ng misa.
Umiiyak siya. Sabi niya, Father, pwede po ba ako magpa-bless ng patay? Sabi ko, pwede po. Namatay po kasi yung alaga kong aso. Pwede bang blessan niyo po yung kaluluwa ng aso ko? Ay sabi ko, walang kaluluwa ang aso. Hindi natin pwedeng ipagdasal yung kaluluwa ng aso. Kaya sorry, hindi ko mapagmimisa yung kaluluwa niya. Kasi ang pinagmimisa ko lang, kaluluwa tao. Sabi niya, sayang Father, magdodonate pa naman ako ng 20,000. Sabi ko sa kanya, ikaw naman, di mo sinabi, Katoliko pala yung aso mo. Biro lang po, biro lang. Huwag kayong patola. Ibig sabihin lang noon mga kapatid, may malaking puwang sa ating mga puso ang lahat ng sanlilikha. Amen? At yan ang panawagan ko sa inyo, maging mga katiwala. Ang problema kasi minsan sa tao, kapag ka ang nasa isip niya, siya na ang may-ari. Ang tawag dyan, the temptation of indulgence. Sabihin nyo nga po, indulgence. You're too indulged. Na parang sinasabi mo, akin to. Akin to. Ako ang boss mo. Ako ang susundin mo. Akin ka lang. Hindi yan katiwala. Sinasarili mo, minamay-ari mo eh. Pangalawang temptation, not only a temptation of indulgence, but temptation of negligence. Sabihin nyo nga, negligence. Yung wala ka namang pakialam. Kabaliktaran, nung inaangkin mo, wala kang pakialam. Lahat tayo dapat maging katiwala. Amen? Tanong yung sarili mo, ako ba ay isang mabuting katiwala? O mas magandang tanong, bago ka maging mabuting katiwala, ikaw ba ay pinagkakatiwalaan? For you to become a steward, you should be trustworthy. Mga mag-asawa. May mga mag-asawa dito. Okay, ayaw umamin. Pagka sinabi ng lalaki, lalabas lang ako ha. Kitain ko lang yung mga kabarkada ko. May pagtitiwala ba? Mga may utang. Sa mga may utang? Yung umaamin, ha? Oo. Pagka sinabing, sa katapusan, promise, may parating akong pera. Nagtitiwala ba? Oh, so difficult to trust nowadays. But the calling continues. Let us become trustworthy individuals. And you can only be trustworthy if you know how to trust. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 tells us, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kung wala ka mang pinagkakatiwalaan dito sa mundo, magtiwala ka sa Diyos at kahit kailan, hindi ka mabibigo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, yun po yung una, stewards. Sabihin nyo nga po, stewards. Second word is prophet. Sabihin nyo nga po, prophet. Ano ba ibig sabihin ng salitang prophet? Ang ibig sabihin ng salitang prophet ay mouthpiece. You are a mouthpiece of God. You are mouthpiece of truth. At anong sabi doon sa bandang gitna ng kwento sa gospel? Sabi doon, noong iniwan na yung ubasan sa mga katiwala, nagpadala yung may-ari ng maniningil. Kasi panahon na ng anihan eh. So kukunin na yung part niya ng mga inaning ubas. Pero anong ginawa ng mga pinagkatiwalaan? Pinatay nila yung mga pinadala.
Nagpadala ng una para maningil, pinatay nila. Nagpadala ng pangalawa, pinatay ulit nila. Nagpadala ng pangatlo, pang-apat, pang-lima, hanggang sa marami ng pinadala, pinatay at pinatay nila. Yung mga pinatay na yon, sumisimbolo yon sa mga propeta. Mga propetang pinapadala ng Diyos, pero pinapatay at pinapatay ng mga tao. Kasi ang mga propeta, magsasalita sila kung ano ang totoo. At minsan, ang totoo, masakit. Amen? Minsan, sabihin sa iyo, yung totoo, masakit eh. Pagka sinabing, ang pangit-pangit mo. Di ba? Minsan, nasasaktan ka. Kasi totoo. Sasabihin sa akin, ang taba-taba mo. Oh, minsan, nagagalit ako eh. Kasi totoo. Minsan, masakit ang totoo. Kaya minsan, kung ayaw mong tanggapin ng totoo, patayin mo na lang yung nagsasabi ng totoo. At sinasabi ko sa inyo, all throughout the history of the church, so many prophets had given their life for the sake of truth. And I know until today, there are modern day prophets. May mga taong handang manindigan. May mga taong handang sabihin ng katotohanan kahit ang nagiging kapalit nito ay ang sarili nilang buhay. Ganyan ang ginawa ng mga bayani natin dito sa ating bansa. Ganyan ang ginawa ng mga banal, ng mga martir ng simbahan. Nanindigan sa katotohanan kahit naging kapalit nito ay ang kanilang buhay. Nakakalungkot kasi parang ang buhay ngayon ay sobrang cheap. Na kayang kunin ng kahit sino. Na para bang kanya yung buhay ng taong yun. Naalala ko, nung naka-assign ako sa Navotas, merong isang lalaki, pinatay, taga-barangay San Roque sa Navotas. At kakaibang uri yung pagkamatay niya. Pinugutan ng ulo. Pasensya na. Pinugutan ng ulo, nilagay sa ice bucket yung ulo. Sa Malabon, last year, kung inyo nabalitaan, may isang dalagitang babae, may alagang aso, tiniktikan ng isang binata, yung binata kargado ng bawal na gamot, sinundan sa bahay, pinatay, pati yung alagang aso, pinagsamantalahan kahit patay na. So difficult. So cheap ang tingin sa buhay ng tao ngayon. Pinapaalala sa atin ngayon, mga kapatid, mahalaga ang buhay ng tao. Dahil minsan, kahit ang sariling buhay, na iaalay, alang-alang sa katotohanan. Amen? Ako po, favorite kong magmisa sa patay. Favorite sa patay kasi di na ako magbabago-bago ng homily, no? Tapos kumakanta-kanta ako sa patay, no? Kakantaan ko silang, hindi kita malilimutan. At kapag kumanta na akong ganyan, iiyak na yung kamag-anak. Kapag umiiyak na siya, sabi ko sa loob ko, success, success. Napaiyak ko na. Alam niyo, kapag nag-homily ako sa patay, lagi kong sinasabi na marami tayong tawag sa kamatayan. Una, kapag ang isang taong namatay, sinasabi natin, binawian ng buhay. Narinig yun na yun, di ba? So kapag namatay ang isang tao, binawian siya ng buhay. Ibig sabihin, yung buhay niya, hindi kanya. Binawi sa kanya. Ibig sabihin, may bumawi. Sino ang bumawi? Ang Diyos. Kasi sa Diyos nanggaling ang buhay. Pangalawa, sinasabi rin natin, yung taong namatay, hindi lang siya binawian ng buhay. Sumakabilang buhay. Ibig sabihin, may buhay sa kabila. Ibig sabihin, sa kamatayan, hindi natatapos ang buhay. Kumakabila lang siya. Minsan, hinomili ko yon sa isang burol ng isang binatilyo. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, ang kamatayan ay pagsasakabilang buhay at pagbawi ng buhay. Aba, pagkatapos ng misa, nilapitan ako nung nanay. Sabi niya, Father, parang ayoko maniwala doon sa sinabi mo. Sabi ko, ay, sorry po, bakit po? Gusto ko pong dagdagan. At ano po yun? Sabi ko, yung anak ko, sabi niya,
Hindi siya binawian ng buhay. Hindi siya sumakabilang buhay. Yung anak ko po, nag-alay ng buhay. At doon ko nalaman na yung anak niya, tatawid ng kalsada, may nakitang isang bata na tatawid din, na malapit na mabangga, tinulak yung bata, siya ang nabangga. May mga kamatayan na inaalay ang buhay. May mga kamatayan na inaalay ang buhay. At kung hindi pa kayo nakakakita ng ganyang klaseng kamatayan, tumingin kayo sa krus. Dahil ganyan ang ginawa ni Jesus. Inalay ang buhay para sa ating lahat. Bakit? Kasi mahalaga tayo sa Kanya. At para sa Kanya, kaya niyang ibigay ang buhay niya dahil mahal niya tayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya maging mga propeta, stand up for truth. Maging matapang kahit na minsan may takot na bawian ng buhay. Amen? So review tayo. Ano yung una? Nakalimutan na ng iba. Ano yung una? Steward. Pangalawa, panghuli, child. Sabi sa bandang dulo ng gospel, noong pinatay yung lahat ng pinadala ng may-ari, anong sabi ng may-ari? Sabi niya, alam ko na, papadala ko yung anak ko. Kasi, respetuhin nila yon. Anak ko na yun eh. Hindi na nila papatayin yon. Kaya pinadala niya yung anak niya. Pero ano nangyari? Ano sabi nila? Ito yung tagapagmana. Patayin din natin. Well, siguro by now, kilala nyo na kung sino yung anak. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Pinadala, ngunit pinatay. Alam nyo, minsan napaisip ako dun eh. Kung alam ng Diyos Ama, napapatayin yung anak niya. Kasi Diyos Ama siya. Alam niya lahat. He is all-knowing. Alam niya yon, napapatayin yung anak niya. Pa niya pinadala. Yung kwento. Yung may-ari ng ubasan, alam niya, pinapatay na yung mga pinapadala niya. Pero bakit pa niya papadala yung anak niya? Anong klaseng ama siya? Sadista? Meron ba tayong Diyos na sadista? Nagugustuhin niyang mamatay yung anak niya? Ano ang nagbunsod sa kanya? Ano yung factor? Ano yung nag-force sa kanya para ipadala yung anak niya? Ano? Simple lang ang sagot, pag-ibig. Alam niyo yan. Yung favorite Bible verse ng marami sa atin. John 3:16. Anong sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave us His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. For God did not send His Son to the world to condemn the world. Pinadala niya ang anak niya dahil mahal niya tayo. Pinadala niya ang anak niya para iligtas tayo. God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through His Son. Amen? And that is true love. A love willing to sacrifice even your most beloved son for the sake of many people that you continuously love. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa totoo lang, pwedeng magtampo ang Diyos eh. Sasabihin niya, pambihira kayo. Pinadala ko na ang anak niyo, pinatay niyo pa. Pero palagay ko, alam ng Diyos that part of loving is disappointment. Parte ng pagmamahal ng tao, yung hindi ka matuwa
parte sa pagmamahal ng tao, yung ma-disappoint ka. At yan ang iiwan kong mensahe sa inyo, brothers and sisters. Whatever disappointments that you are experiencing in your life at present, whatever disappointments, anuman ang nakakapagpasira at nakakapagpahina ng loob mo, okay lang yan. Bakit? Kasi parte yan ng pagmamahal. Pag nagmamahal ka at umiibig ka, alam mo na pwede kang siraan at hinaan ng loob. Kasi kung hindi ka na sinisiraan at hinihinaan ng loob, baka hindi ka na marunong magmahal. Pero kung ikaw nagmamahal, handa kang manghina kahit mawalan, alang-alang sa iyong minamahal. Amen? Tama na yun. Gutom na ako eh. Bukas na yung sumoniko. Review tayo. Ano yung una? Mahina. Ano yung una? Steward. Pangalawa? Prophets. Panguli? Stewards. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. At sana maging katiwa-tiwala tayo. Pangalawa? Propeta. Stand for the truth. Sabihin ang totoo. Manindigan sa totoo. Kahit na ang kapalit nito'y ang buhay mo. At panghuli, maging anak ng Diyos. At kapag ka nararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo, ikaw ay tunay na nagiging anak ng Diyos. Amen? Amen. Wakasan ko po sa very short sharing. Okay lang po ba? Parang wala naman kayo magagawa, no? Kasi nasa akin yung microphone. Kikwento ko lang kasi nagbukas ang SM Grand Central noong November 2021, kung di po ako nagkakamali. November 26, 2021. At nung ginagawa po itong buong SM Grand Central, yung mga pare, nagchichismisan. Kasi sabi nila, may tatayong bagong chapel sa SM Grand Central. Sino kaya sa atin ang magiging chaplain ng SM Grand Central? Aba, binlesan yung chapel, itong chapel na ito, December 2, 2021. Siyempre, umattend ako. May pagkain eh. Oo. Tapos, nung bago magmisa, nilapitan ako ng isang pare. At sabi niya, Father Paul, ikaw ang magiging chaplain. Sabi ko sa loob-loob ko, marami namang pagkain doon ha. Pero masaya ako sa Nabotas eh. Nag-e-enjoy ako doon. Mahal ako ng mga tao, mahal ko din sila. Kahit yung iba doon, mosa. Sabi ko, kakayanin ko kaya? Araw-araw ako nasa mall. Baka mangayayat ako. Baka walang magsimba. Kasi nasa fifth floor eh. Katabi pa ng mga laruan ng bata. Patay tayo dyan. Tapos alam nyo, nung nagmimisa kami dito nila Bishop, bago ibigay ang final blessing, binasa yung announcement. The Diocese of the Roman Catholic Bishop of Caloocan has appointed Reverend Father Paul Nicholas Wu, Chaplain, Chapel of Our Lady of the Most Holy Rosary, SM Grand Central. Palakpakan! Oh. Tapos alam nyo, tinawag ako ng obispo ganyan, sabi niya, halika. Tapos hinarap niya ako sa tabernakulo. Yung tabernakulo, diyan po nilalagay yung katawan ni Kristo. The tabernacle, the Blessed Sacrament is there. Tapos, binigay niya sa akin yung susi. Kasi nakalak po yan eh. Dahil kailangan po safe lagi ang katawan ni Kristo.
At pagkabigay niya sa akin ng susi, ayoko kunin. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Pwede bang balik mo na lang ako sa nabotas, Bishop? Oh. Pero binigay niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko. At pagkahawak ko nung susi, para bang sinasabi sa akin ni Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang chapel na ito. At lahat na magsisimba dito, lahat ng mananampalataya dito, lahat ng mga magdadasal dito, pinagkakatiwala ko siya sa iyo. Alam nyo, kapag nakikita ko kayo, nasasabi ko sa sarili ko, ito ba yung pinagkatiwala ng Diyos sa akin? At kapag kami panahong nagdududa ako, at parang sinasabi ko, ako ang boss dito. Ako lang ang hari, ako lang ang masusunod sa buong SM Grand Central. Kapag ka pumapasok sa isip ko, na pagmamay-ari ko ito at kayo, binabalikan ko yung sandaling yun na inabot sa akin ng susi ng tabernakulo. Dahil sinasabi sa akin, hindi ikaw ang may-ari. Katiwala ka lang. Mga kapatid, katiwala lang po ako. Katiwala lang ako. At salamat kasi pinagkakatiwala niyo. Pinagkakatiwala niyo ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagkapari ko. Kaya salamat. Salamat sa tiwala. At gusto ko rin sabihin sa inyo, pinagkakatiwalaan ko kayo. Amen? Tatahimik tayo sandali. At sa katahimikan ng ating mga puso, aalalahanin natin yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Buhay mo, katawan mo, yung pamilya mo, asawa, anak mo, trabaho mo, bahay mo, lahat yan, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. At ang panalangin natin sa araw na ito, tayong lahat ay maging mabuting katiwala ng Diyos.